Jana's point of view. Nakipaghiwalay na ako. Diyos me naman kasi. Maliit na ang Junjun. Sobrang boring pa sa kama. Oh, buti pa yung boyfriend ko. Ang galing gumiling. Alam mo ba, kung nakailang beses kami kagabi, ang sarap talaga. Mamaya nga bala ko uling pumunta sa kondo niya eh. Iilan lang yan sa mga naririnig kong kwentuhan ng mga kaklase kong babae na hindi ko naman ka-close. Ayaw nila sa akin dahil boring daw ako. Palagi nga rin nila akong inaasar na kawawa naman daw ako dahil ang boring ng buhay ko. Ni hindi ko man lang daw alam kung gaano kasarap ang pinagkukwentuhan nila. As if I care. Kaya nga minsan hindi ko nilang sila pinapansin. Basta ako, nakatutok ako sa pag-aaral ko. Lalo na malapit na akong makatapos ng kolehiyo. Hi bunso! Pagkalabas ko ng gate ng aming school ay nabungaran ko kagad si Kuya Zach na mukhang kanina pa akong inaabangan. Siya kasi ang naghahatid at sundo sa akin. May sarili kasi siyang kotse at hindi naman daw yun makakaabala sa kanya. Ika nga niya ay masaya siyang masiguradong ligtas akong nakakauwi sa amin. Siya at si Daddy ay matalik na magkaibigan. Mas matanda nga lang si Daddy ng 17 years sa kanya. Si Ninong kasi ay 30 anyos pa lang at single pa rin hanggang ngayon. Oh, bakit naman nakabusangot ka? May umaway ba sa'yo? Tanong niya habang inuumpisahan ng buksan ang makina ng sasakyan. Pagod lang po ako, kuya. Pagsisinungaling ko. Kahit ang totoo ay pinagtawanan na naman ako kanina. Inaaya kasi nila ako sa bar pero tumanggi ako dahil siguradong mapapagalitan ako nila Daddy kapag nalaman nila. Kaya yun, sinabi na naman nilang ang boring ng buhay ko. Pati nga ang pagiging virgin ko, pinapakialaman pa rin nila. Pagkarating sa bahay ay dumiretso na ako ng pasok sa aking silid. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Kuya Zach. Tsak naman aayain niya lang ako magmerienda. Wala akong gana. Sobra akong naiinis sa mga kaklase ko. At isang bagay lang ang ipinangako ko sa aking sarili. Hindi ako gagraduate nang hindi ko man lang nararanasan ng sinasabi nila. Oh, kape oh. Kanina pa kitang tinitignan. Mukhang napakalalim ng iniisip mo. Gulat akong nag-angat ng tingin nang bigla na lamang sumulpot si Kuya. Napasulya pa ako sa hawak niyang tasa na nakaharap sa akin. Kasalukuyan kasi akong nandito sa pool area namin. Ang mga paa ko ay nakalubog sa tubig. Salamat po, Kuya. Nakangiting tinanggap ko yon. Malalim ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. At mukhang mas lalo yata akong hindi makakatulog ngayon dahil sa kape. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin. Kung ano man yung problema mo, you can tell me. Para saan pat naging kuya mo ko? Seryosong saan niya? Naalala ko na naman na siya nga palang pilit na nangungulit sa akin na kuya na lang daw ang itawag ko sa kanya. Ayaw niya ng tito dahil nagmumukha raw siyang matanda. Hindi ko naman maiwasang wag siyang pagmasdan. Hindi maikakailang gwapo talaga siya at hindi halatang 30 years old na. Maganda rin ang tindig ng pangangatawan niya at macho rin. At may maipagmamalaki rin naman dahil bukod sa mayaman siya, ay CEO din siya ng kanilang kumpanya. Kaya nga sa tuwing sinusundo niya ako ay napapansin ko palagi ang mga schoolmates ko kung papaano siyang hagurin ng tingin. Minsan nga, tinatanong ako ni Lavani, isa sa mga nangaasar sa akin kung may asawa na raw ba siya. Siyempre sabi ko wala pa. At ang loka-loka, sinabi ba naman na kung pwede ko raw siyang ilaka dito dahil mukhang yami raw ang ninong. At nang tumanggi ako, ay mas lalong lumala ang pangaasar niya sa akin. Hindi ko lang talaga pinapansin dahil malapit na naman ang graduation. Gwapo na ba ako sa iyong paningin? Bumalik lang ako sa wisyo nang marinig ang tanong niya. Po? Nahihiyang nag-iwas agad ako ng tingin. Ano po palang ginagawa niyo rito? Hindi pa po ba kayo uuwi? Pag-iiba ko ng topic upang matakpan ng hiya na aking nararamdaman. Aray naman! Kunwari ay nasasaktang wika niya na talagang nakahawak pa sa kanyang dibdib. Hindi ko talaga mapigilan ng sarili ko na minsan wag siyang i-admire. Kasi naman kahit 8 taon ang tanda niya sa akin, feeling ko magkaedad lang kami. Meron kasi siyang sense of humor kaya hindi siya nakakaboring kasama. Sa kama kaya? Magaling din kaya siya? Mariin kong ipinilig ang ulo ko sa naisip. Malito, hindi ko dapat siyang pinag-iisipan ng ganon. Yummy naman kasi talaga siya. Sabat ng malandi kong isip. Para namang ayaw mo na ako makasama. But seriously, hindi kasi ako makakaalis nang hindi ka nakakausap. Kanina ko pa kasi napapansin na tahimik ka at ang lungkot pa ng mukha mo. Nahihiyang nagbaba ako ng tingin.
Ipinatong ko muna ang tasa ng kape sa gilid ko na hindi ko namalayang kanina ko pa pala naubos. Pwede mong sabihin sa akin, baka makatulong ako. Sa sinabi niyang yun ay muli ko siyang nilingon at matamang tinitigan. Nakakahiya po kasi magsabi, Kuya Zach. Baka po pagalitan mo ko. Or worst, isumbong mo pa ako kila Mami. You can trust me, Jana. Mariin kong nakagat ang labi ko nang marinig ang napakaseryoso niyang boses. Gusto ko po kasing maranasan ng making love na sinasabi nila. Gusto ko pong matuto. Wala siyang sinasabi pero bigla na lang siyang nasamid sa sinabi ko. Namumula ang mukhang tinignan niya ako. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Naku-curious lang kasi ako, kuya. Palagi ko kasing naririnig ang mga kaklase ko na yun ang pinag-uusapan. Kapag tinatanong po nila ako, wala akong maisagot. Kaya po palagi akong out of place. Natahimik siya sa sinabi ko, pero nananatiling nakatingin sa akin. Ilang segundo na rin siguro kaming binalot ng katahimikan bago siya nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Hayaan mo na sila, Jana. Dapat ang inaatupag mo yung pag-aaral mo. Saka mo na lang yung isipin kapag ikakasal ka na. Huwag mo na lang pansinin ang mga naririnig mo sa mga kaklase mo dahil ginagawa lamang yun ng mga taong totoong nagmamahalan. Okay? Pagbawakas niya sa usapan namin. Pagkuway tuluyan na siyang tumayo at tinalikuran ako. Mabilis naman ang ginawa kong paghabol sa kanya. Teka, kuya. Natigilan siya sa paglalakad nang pigilan ko siya sa braso. Nilingon niya ako bago bumaba ang tingin niya sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Kaya naman nahihiyang binitawan ko yon. Galit ka po ba, kuya? Kinakabahan ako. Baka kasi magsumbong siya kila daddy. No, I'm not. And don't worry, wala akong balak na isumbong ka sa parents mo. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. Kung ganun po, pwede niyo na po ba akong turuan? Mariin akong napakagat ng labi nang makita ang pagtiimbagang niya. Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang pag-aaya mo sa akin, Jana. Dahil tinitiyak ko sa iyong hindi kita tatanggihan. Pakiramdam ko ay napigil ko ang aking paghinga dahil sa sinasabi niya. Tila ba'y biglang nag-init ang aking katawan sa isiping pumapayag na siya. Kung mangyari man yon, hindi naman ako lugi. Kuya Zachary is every woman's dream. Sa ganda ng katawan niya ay nakakasigurado ako na malaki rin ang itinatago niya. Ay, ano ba itong iniisip ko? Please, kuya? Pero hindi ito ang tamang oras para dyan, Jana. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Pagkuway hinawakan ng dalawa kong balikat. Pumasok ka na sa silid mo't matulog. Maaga pang pasok mo bukas. Good night. Marahan akong napapikit ng maramdaman ng mainit niyang labi sa aking noo. Hindi naman ito ang unang beses na hinalikan niya ako. Pero ngayon ko lang naramdaman ang malakas na pagtibok ng aking puso. At sa muli kong pagmulat ay wala na siya sa harapan ko. Nangihina tuloy na napasandal ako sa dingding. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang inaya ko siya. Nakakahiya sa part ko na tinanggihan niya ako. Hindi ko tuloy alam kung ano bang dapat kong maramdaman ngayon. Dapat ba akong mahiya o dapat ba akong mainis? Ay! Kinabukasan ay maaga akong nagising at nag-asikaso ng aking sarili. Binibilisan kong kilos ko. Kailangan ko kasing makaalis ng maaga dito sa mansyon. Alam ko kasi na maya-maya lang, darating na si Kuya Zach para ihatid ako sa school. At iyon ang ayaw kong mangyari. Naiinis pa rin ako sa ginawang pagtanggi ni Kuya sa akin kagabi. How dare him? Maganda naman ako at may maipagmamalaki rin naman ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero malusog talagang dibdib ko. Kaya nga marami rin sa school ang nanliligaw sa akin. Tinataboy ko lang dahil wala pa nga sa isip kong magkanobyo. Aalis na po ba kayo, Ma'am Jana? Tanong ni Manang Dory nang makitang papalabas ako ng pinto. Nakangiti ko naman siyang nilingon. Yes po, Manang. Hindi mo na ba hihintayin si Sir Zach? Biglang napawi ang ngiti ko nang marinig ang pangalang binanggit niya. Naiinis talaga ako sa lalaking yon. Hindi na po nagmamadali rin po ako. Tugon ko bago nagpaalam at mabilis na tinungo ang gate. Nang makarating sa classroom ay ang maingay na mga kaklase kong bumungad sa akin. Pero nang makita ko ay nagsitahimikan sila. Ganyan naman yung mga yan. Kung makatingin para bang isa akong preso na tumakas sa bilangguan. But as usual, hindi ko na lang pinansin.
Hi, Jana! Sa aking pananahimik ay bigla na lamang sumulpot si Vanessa, kasama ang 3 niya pang alipores. Oh, anong kailangan mo? Bakas ang gulat sa mukha niya. Ito kasi ang unang beses na sinagot ko siya ng pabalang. Naghiyawan naman ang mga kaklase ko. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang ako nagkaroon ng lakas ng loob ngayon. Siguro dahil naiinis rin ako kay Kuya Zach. At isa pa, bigla ring pumasok sa isip ko ang palaging payo niya sa akin. Sinabi niya kasi na hindi naman masamang pumatol, lalo na't sumusobra na ang kabilang panig. Tsaka prinsesa ako kila Mamit Daddy, so hindi dapat ako pumapayag na api-apihin lang ng kung sino lang. Opo, matapang ka na. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sumama ka sa amin mamayang gabi, may pool party. Oo nga naman, Jana. Lumabas ka naman sa lunggang pinagtatagawan mo. Hirit pa ng mga kalalakihan. Bukas pa ang dating nila mami mula sa kanilang business trip, pero siguradong hindi rin ako pwede dahil tiyak na magagalit si kuya. Hindi ako nagtatago. Sadyang hindi lang talaga ako pinalaki ng magulang ko para lang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Woo! Lalong lumakas ang hiyawan sa buong silid. Fine. Titigilan ka na namin kung sasama ka sa amin mamaya. Tinitigan ko ng mariin si Vanessa na walang balak tumigil. Okay, at kapag hindi nyo tinupad ang mga sinasabi nyo, magpaalam na kayo sa eskwelahang to. Pinal na saad ko. Tagumpay na lang akong napangisi nang umalis na sila sa harapan ko. Kapatid ng mami ko ang may-ari ng university na ito. At ang tanga ko para patagalin pa ang pambubuli na ginagawa nila sa akin. Despite the fact na kayang-kaya ko silang patalsikin sa school na to. Humarap ako sa salamin at pinagmamasdan ng aking sarili. Maiksing shorts ang suot ko na pinarisan ko ng itim na crop top bago ko sinuot ang jacket. Makinis at magandang katawan ko, kaya malakas ang loob kong magsuot ng ganito. Pinalipas ko muna ang 30 minutos na wala si kuya bago bumaba sa aking silid. Tulog na rin ang mga katulong. Sa likod ako dumaan dahil nasa front gate ang gwardya. Nagtatalon ako ng sa wakas ay makarating na ako sa kanto nang hindi man lang ako nahuhuli ng mga gwardya. Humanap ako ng taxi at 20 minutes lang ay ligtas na akong nakarating sa mansyon ni Lavani. Totoong pool party nga ang nagaganap. Maingay ang paligid at marami rin akong nakakasalubong ng mga estudyanteng lasing na. Hey! Buti dumating ka. Maarting salubong sa akin ni Vanny na halos kita ng buong kaluluwa sa suot na manipis na dress. Meron akong isang salita. Sana kayo rin. Hindi niya ako pinansin. Sa halip ay dinala niya ako sa pool, kung saan mas maraming kabataan na ang iba ay kaklase namin. Sumasayaw sila at ang iba naman ay nagme-make-out na. Ngayon ka palang ba nakakita ng naghahalikan? Tanong ni Shirley, isa sa alipores ni Vanny. Tanging-tango lang isinagot ko. Virgin ka pa talaga. Why don't you try to make love with your Kuya Zach? Mukha naman siyang yummy eh. Nag-init ang aking mukha sa sinabi ni Vanny. Kung alam lang nila kung papaano akong tanggihan ni Kuya. Siguradong pagtatawanan nila ako once na malaman nila yon. Sige, shot pa! Muling ibinigay sa akin ni Vanny ang maliit na baso na naglalaman ng alak. Last na to, Vanny. Hindi ako sanay na uminom. Saad ko nang tanggapin ang shot glass. Saka iyon ininom ng diretsyo. Oh yes, dear. Wika niya bago nilingon ang mga kasamahan. Kitang-kita ko ang makahulugan nilang ngiti. 3 pa lang naiinom ko nang makaramdam ng sobrang pagkahilo. Sobrang init na rin ang nararamdaman ko at pakiramdam ko ay kailangan ko itong mailabas. Nagpaalam ako sa kanila na magsi-CR lang saglit. Pumayag naman kagad sila pero hindi ako sa CR pumunta, kung hindi sa likod. Aalis na ako. Hindi naman ako tanga para hindi malamang may inilagay sila sa aking iniinom. Buisit, sinabi ko na nga ba't nandito ka lang? Kaagad akong napalingon sa pinanggagalingan ng boses. And there, I saw Kuya Zach standing. Madilim ang aura niya, lalo na ng pasadahan ng tingin ng aking katawan. Kuya? What the hell are you doing here, Jana? Bakit ganyan ang suot mo? Nakatiimbagang natanong niya. Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay kaagad ko siyang nilapitan at siniil ng halik. Lalo lang nag-init ang aking katawan nang tumugon siya sa aking halik. At ang mga kamay niya ay marahang humahaplos sa aking bewang. Kampante naman akong walang makakakita sa amin dito
dahil sa madilim ang lugar na ito. Pinutol niya ang aming halikan. Binuhat niya ako papunta sa kotse niya. Kuya, please, hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Pagmamakaawa ko, tuluyan ko nang hinubad ang aking suot. Tanging pantit bra na lang itinira ko. Ano ba, Jana? Hindi pwedeng dito tayo. Hindi na niya nagawa pang ituloy ang sasabihin dahil mabilis ko nang tinanggal ang sinturon niya at binaba ang zipper ng suot niyang pantalon. Just drive, kuya. Hayaan mo na lang po ako sa nais kong gawin. Pangaakit ko. Bumaba ako sa aking kinauupuan at lumuhod sa gilid niya. Habang nagmamaneho siya, ay ginawa ko na ang inuutos ng aking isip. Ano bang nangyayari sa'yo? Jana, bakit ganyan ka nalang kaagresibo ngayon? Turan niya. Pagkuway inihinto ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Hindi ko po alam, kuya eh. Bastang alam ko lang ay sobrang nag-iinit ang aking katawan at para bang lalagnatin ako kapag hindi ko ito nailabas. Natigilan siya sa aking sinabi. Pagkuway marahas na nagbuga ng hangin. Siguradong napagtripan ka na naman ng mga kaklase mo. Madilim ang aurang saad niya. Pagkuway pinahinto na ako sa aking ginagawa. Do you really want to do this? Wala nang bawian kapag ginawa na natin ang gusto mo. Mariin niya akong tinitigan at tila binabasang nasa isip ko. Bigla naman ay natigilan ako. Pero sa isiping siya naman ang laging laman ng pantasya ko, ay marahan naman akong tumango. Please, Kuya Zach. Nangungusap na tinignan ko siya. Fine, but before that, I want you to call me by my name. Ayokong maririnig na tatawagin mo pa akong kuya. Maliwanag ba? Nagtataka namang tinignan ko siya. Bakit po? Basta. Anya. Pagkuway hinigit ako at siniil ng halik. Bumaba ang halik niya sa leeg ko hanggang sa dibdib. Habang isa-isang tinatanggal ang aming kasuotan. Are you ready? Nangaakit niyang tanong. Marahan lang akong tumango. At mariing napakapit sa braso niya nang biglain niya ang pagpasok sa akin. Binigla ko na. Para isang sakitan na lang. Wika niya habang kinikintilan ng halik ang buo kong mukha. Nang muli siyang gumalaw ay tuluyan ng tumulo ang aking luha. Hindi ko akalaing sobra palang sakit kapag unang beses. Masakit, Zachary. Daing ko nang subukan niya na namang gumalaw. Sa una lang masakit, Jana. Masasanay ka rin. Malambing niyang wika. Mahigpit na lang akong napakapit sa gilid ng upuan nang magpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ilang minuto rin siguro ang itinagal bago siya nagpakawala. Kasunod nun ay nangihina akong bumagsak sa upuan. Sa likod ko'y nananatiling nakayakap si Zachary. Ilang minuto rin kami sa ganoong posisyon bago siya lumayo sa akin. Inalalayan niya akong makaupo. Kumuha siya ng tissue at nilinisan ang pagitan ng aking hita, pababa sa aking binti. Siya na rin ang nagbihis sa akin. Nang matapos ako ay, sarili niya naman ang inayos niya. Baka mabuntis ako, Zach. Wika ko ng mahimasmasan. Ngayon lang din nag-sink in sa akin ang mga nangyari. Nahihiya ako sa isiping baka kung anong isipin niya sa akin na ganun lang ako kadaling makuha. Pero sa isang banda naman ay natutuwa ko dahil siyang nakauna sa akin. Then, that's good. Kampanting tugon niya na ikinalingon ko sa kanya. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho. Baka po itakwil ako nila daddy kapag nangyari yun. Sa isiping yun ay biglang nanikip ang dibdib ko. Bakit nga ba hindi ko agad naisip ang posibilidad na maaari akong mabuntis? Oras na makipagtalik ako. Lalo na't wala naman kaming ginamit na proteksyon. That's not going to happen, Jana. Akong bahala. Ginagap niya ang isa kong kamay. Bakit? Nagsisisi ka ba sa ginawa natin? Tanong niya na ikinatigil ko. Pagkuway na paiwas ng tingin. Hindi po. Totoong tugon ko. Very good. Walang dapat pagsisihan sa ginawa natin. Dahil parehas natin yung ginusto. Pero nag-aalala po ako na baka masirang pagkakaibigan niyo ni Daddy. Once na malaman niya tong nangyari sa atin. Hindi ko maiwasang malungkot. Iisipin ko pa lang na magkakasira sila ni Daddy dahil sa kapusukan ko. Ay sobra na akong nakokonsensya. That's not going to happen, Jana. Trust me. Marahan niya akong initian na ipinagtataka ko. Bakit kasi parang hindi man lang siya natatakot sa maaaring mangyari kapag kumalat ang nangyari sa amin. Pero
Paano nga po kung mabuntis ako? Di pananagutan kita. Hindi ako tatakas sa responsibilidad, Jana. Handa akong pakasalan ka at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tuluyan na akong hindi nakaimik sa sinabi niya. Nang sulyapan ko siya'y seryoso lang ang mukha niya, kaya alam kong hindi siya nagbibiro. But one more thing, Jana. Kinakabahan naman akong napasulyap sa kanya. Bigla na naman kasi ang pagseryoso ng boses niya. Ano po yun? Huwag ka nang sasama at magtitiwala sa mga kaklase mo. Alam kong alam mo ang dahilan ko. Hindi sila mabuting ehemplo sa'yo. Mabuti na nga lang at nasundan kita agad doon. Kung hindi, papaano ka na? Siguradong pagpepiestahan na ng mga kalalakihan doon ang katawan mo. Bigla naman akong natahimik sa sinabi niya. Tama naman kasing sinabi niya. Kinabukasan ng magising ako ay hindi ko na natagpuan si Zachary. Siguro maaga na naman yung umalis. Nagpaalam nga pala siya sa akin kagabi na hindi niya ako maihahatid dahil meron siyang business meeting na kailangan puntahan. Kagabi, nang ihatid niya ako ay nagdesisyon siyang sa silid ko na rin matulog at muling ang naulit ang nangyari sa amin. Hindi ko naman tuloy maiwasang huwag mamula kapag naaalala ang mga naganap kagabi. Nagmadali na lang akong bumangon at gumayak na para sa aking pasok. Hindi mawala-wala ngiti sa aking labi habang tinatahak ko ang hallway papunta sa aming classroom. Tahimik ang buong klase nang pumasok ako. Nakapagtataka rin dahil wala ang grupo nila Vanessa. Pero hindi ko nilang binigyan ng pansin. Mas maganda yun para naman kahit ngayong araw lang ay matahimik ang aking buhay. Hello, pwede ba akong makiupo? Mula sa kinakain ay nag-angat ako ng mukha. Bumungad sa akin ang nakangiting si Lius. Ang isa sa mga nanliligaw sa akin na pilit ko namang iniiwasan. Tumikhim ako. Pag ko ay luminga sa paligid at nang mapagtantong wala ng space na table, ay marahan na lang akong tumango. Yun, thank you. Masiglang umupo siya paharap sa akin. Hindi ko naman siya pinapansin dahil tulad ng sinabi ko, wala akong panahon para makipaglandian. Pero nakipag-make out sa Kuya Zachary mo. Saad ng isang bahagi ng utak ko. Kaagad ko namang ipinilig ang aking ulo. Binalingan ko ng tingin ang kaharap ko nang tumikim siya. I just want to ask you kung may gagawin ka ba mamaya? Aayain sana kitang mag-dinner. Tila nahihiyang saad niya. Matagal ko muna siyang tinignan. Sa totoo lang ay gwapo naman siya. Basketball player din. Pero ewan wala na yatang tatalo pa kay Zach. Ay, bakit ba palagi ko nilang kinukumparang lalaki yun sa mga binata dito sa university? Busy ako eh. Sorry. Saglit lang naman yun. Hindi rin ako papayagan nila mami. Putol ko sa anumang sasabihin niya. Kita ko naman ang pagdaan ng lungkot sa mga mata niya. Bigla tuloy akong na-guilty. Okay, maybe next time? Tanging kibit-balikat lamang ang itinugon ko sa kanya. Binilisan ko ng pagkain bago nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ng klase ay kaagad na akong nagtungo sa waiting shed para hintayin si Kuya. Si Zachary pala. Naalala ko na ayaw niya nga palang tinatawag ko siyang Kuya. Hi Ma'am Jana, magandang hapon po. Napakunot na uwa ko nang huminto sa harapan ko ang kotseng itim at bumungad sa akin ang sakay nun na si Manong Manuel, ang personal driver nila Daddy. Manong? Kararating lang po nila Ma'am Jandy at pinapasundo po kayo. Nakangiti pa ring wika nito. Dismayado namang tumango na lang ako at pumasok na rin sa loob ng kotse. Kuya Zach po, nasa bahay na po ba? Yes po ma'am, magkasama po sila ng daddy niyo ngayon. Kaagad naman akong napangiti sa narinig. Hindi ko alam kung nahahalata ba ni Manong ang biglaang pag-aliwalas ng mukha ko. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, makikita ko si Zach mamaya. Pagpasok ko pa lang sa bahay, ay kaagad ko nang tinawag si Mommy. Ilang araw din siyang nawala kaya talagang na-miss ko sila. Mommy, I missed you. Oh, my baby. Kaagad siyang lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Let's get inside. Marami kaming pasalubong ni daddy mo para sa'yo. Hindi na ako nagprotesta pa nang higitan niya ako papasok sa kusina. Nag-iisang anak ako, kaya naman halos lahat ng ipabili ko sa kanila ay kaagad nilang nabibili. Sa kusina ay nabungaran namin si Daddy at si Zach na malaki ang pagkakangiti sa akin. Hi Daddy, I missed you.
Katulad ni Mommy ay mahigpit ko rin niyakap si Daddy. I missed you, my princess. Saad naman ni Daddy. Pag ko ay iniabot sa akin ang maliit na kahon. At tulad ng inaasahan ko ay ibinili niya nga ako ng paborito kong gold necklace. Oh my goodness, thank you Daddy, Mommy. Muli ay masigla ko silang niyakap. Advance gift namin para sa'yo, Jana. Malapit ka ng graduate at dahil na rin sa hindi ka pa nagpapaligaw. Saan naman ni Mommy? Wala nga bang nanliligaw, Zachary? Tanong ni Daddy sabay baling kay Zach. Bigla naman akong kinabahan. Baka kasi biglang masabi ni Zach ang nangyari sa amin kagabi. Of course pare, iniingatan ko yung prinsesa natin. Prenteng tugon naman ni Zach na tila hindi man lang kinabahan. Good! Kaya talagang tiwala kami sa'yo, Zach eh. Alam namin hindi mo pababayaan itong si Jana. Segunda naman ni Mommy. Hindi ko tuloy maiwasang huwag mag-guilty. Dahil sa kapusukan ko, may posibilidad na masira ang friendship ni Zach at ng parents ko. Kahit nawala na ng ganay, pilit ko pa rin pinapasigla ang boses ko. At matapos pang ilang kamustahan ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Siguro, kailangan ko munang iwasan si Zach at nang hindi na masundan pa ang kasalanang nagawa namin. Nang mga sumunod na araw ay maaga rin akong gumising para mag-intindi ng pagpasok sa school. At dahil nga nandito na sila Daddy kaya si Manong Manuel na ang naghahatid at sundo sa akin sa tuwing ako ay papasok. Mas maganda na rin yun para tuluyan ko nang maiwasan si Zach. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang huwag mahiya sa tuwing maaalalang na magitan sa amin. At the same time, naiinis ako dahil nakakaramdam pa rin ako ng pag-iinit ng aking katawan na alam kong hindi ko dapat maramdaman. Are you ready, princess? Bumaling ang tingin ko kay Daddy na nakadungaw sa pinto ng aking silid. Kaagad akong napangiti nang makitang kagwapuhan niya. Hay, kaya hindi ko masisisi si Mommy kung bakit ang silosa niya. Ang gwapo naman kasi talaga ni Daddy. Ngayong gabi ang birthday ng kaibigan nila Daddy, which is kaibigan din ni Zach kaya siguradong hindi yun mawawala. Yes po Daddy, excited na nga rin po akong ibigay ang regalo ko kay Tito Leon. Masayang tugon ko bago siya nilapitan. Good, tara na sa baba. Naghihintay na sa'yo si Tito Zach mo. Kasabay ng pagkapawi ng ngiti ko ay ang pagtigil ko sa paglapit sa kanya. Ramdam ko rin ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Si Tito Zach po? Yes, Iha. Namimiss ka na raw niya kaya yun. Nagpresenta na siya na raw ang maghahatid sa'yo doon. Mariin akong napalunok. Nananadya ba talagang tadhana? Iniiwasan ko na nga siya eh. Sa inyo nilang po ako sasabay, Dad. Nakakahiya naman po kay Tito Zach. Pagdadahilan ko. Naku, may dadaanan pa rin kami ni Mami mo. Tsaka nakakahiya naman sa tito mo. Nagpunta pa naman siya rito. Pero Daddy, kasi nakakahiya rin po kay Tito Zach kung maaabala pa siya. Pwede naman po kay Manong Manuel na lang? No, I insist. Naputol sa ere ang sasabihin ko nang biglang sumingit si Zach na nasa likuran na pala ni Daddy. Oh, andyan ka na pala pare. Lumawak ang ngiti ni Daddy nang makita siya, habang ako ay parang tinakasan ng hangin habang nakatitig sa kanya. Hindi ko kasi maitatanggi na kahit iniiwasan ko siya, ay gusto ko pa rin siyang makasama at makita. Tulad ngayon, napakagwapo niya. Umakyat na ako, ang tagal niyo eh. Pabiro naman niyang tugon, sabay baling sa akin. So Jana, are you ready? Marahan na lang ako napatango bago nag-iwas ng tingin. Hindi ko kayang tagalan ang mga titig niya. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang akong nakamasid sa aming dinaraanan. At kahit bukas ang aircon nitong sasakyan, ramdam ko pa rin na pinagpapawisan ako. Do you really think na hindi ko mahahalatang iniiwasan mo ko, Jana? Nanindig ang balahibo ko nang marinig ang seryoso niyang tinig. Aha? Kahit kinakabahan ay nagawa ko pa rin siyang lingunin na sana hindi ko nilang ginawa. Mariin kasi siyang nakatingin sa akin ngayon, para bang may malaking kasalanan akong nagawa sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong niya muli na diretsyong nakatingin sa akin. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang dahilan. Nang nilingon ko siya ay sa daan na nakafocus ang kanyang atensyon. Pero pansin ko naman ang mariin na pagkakahawak niya sa manibela. Sorry, hindi ko gustong iwasan ka pero sa tingin ko, yun ang dapat kong gawin. Sa wakas ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob para masabi yun.
Nagtatanong na saglit niya akong tinignan. Sa tuwing nakikita ko kung gaano kayo ka-close ni Daddy, nagigilty ako. Natatakot ako na baka makarating kila Daddy ang nangyari sa atin. Nagsisisi ka ba? Hindi ka agad ako nakasagot sa tanong niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o talagang malungkot ang pagkakasabi niya ng salitang yon. Okay. Pinalnasaan niya bago binuksan ang radyo ng sasakyan at nagpatugtog. Hindi ko na rin nagawa pang sumagot dahil pakiramdam ko ay tuluyan ng umurong ang dila ko. Pagkarating namin sa bahay nila Tito Leon ay inihatid niya na lang ako sa malawak na bakuran bago siya umalis ni hindi man lang nagawang magpaalam sa akin. Sa halip na magpakalungkot ay inaliw ko na lang ang sarili ko sa pagmamasid sa paligid hanggang sa makita ko sila Tito Leon na papalapit sa pwesto ko. Hi Tito Leon, happy birthday po. Masayang nilapitan ko si Tito na hindi nalalayo ang edad kay Daddy. Nakipagbeso ako bago iniabot ang gift ko sa kanya. Wow, thank you Jana, ang laki mo na. Nakangiting tugon niya. Pero mananatiling baby pa rin namin. Singit naman nila Mommy na nagsidatingan na rin. Kasama din nila si Zach na may kausap na magandang babae. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng kirot sa aking dibdib. Nang magtama ang aming paningin ay mas lalo pang bumigat ang dibdib ko. Nakaagad din siyang nag-iwas ng tingin. Mabuti na lang at inaya na kami ni Tito Leon papunta sa table nila. Nakatulong din ang malamyos na musikang pumapailan lang sa paligid. Nabanggit nga pala sa akin ni Daddy na talagang mahilig si Tito Leon sa music. 10 kaming lahat sa table, kasama ng iba pang kaibigan nila Daddy, pati na rin ang babaeng kasama ni Zach. Mukhang may magandang pa-birthday ka sa akin paring Zach ah. Pagbibiro ni Tito Leon, sabay tingin ng makahulugan kila Zach. Pansin ko naman ng pamumula ng mukha ng babaeng katabi niya. Oh, don't tell me kayo na ni Melissa pare. Tanong naman ni Tita Rian, ang asawa ni Tito Leon. Hindi pa po, pero malapit na. Pinigilan kong mapairap nang marinig ang maarte niyang boses. Pero teka, ano bang sinasabi niyang malapit na? Binalingan ko ng tingin si Zach at saktong nakatingin din pala siya sa akin. Kaya naman kaagad ko ring ibinalik sa kinakain ko ang aking atensyon. Dapat kasi kasal na agad. Abay hindi ka na bumabata Zach. Saad naman ni Tito Arnold na siyang dahilan para mapaubo ako. Kaya naman bumaling sa akin ang atensyon ng lahat. You okay? Opo. Tugon ko sa nag-aalalang si Mommy. Nginitian ko na lang din silang lahat bago pilit na uminom ng tubig. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ba ako nakakaramdam ng pagkadurog ng puso ngayon. How about you, Jana? Ilang taon ka na nga? 22 po, Tita Rian. Dalaga na palang anak mo pare. I'm sure you already have a boyfriend sa ganda mong yan. Hindi naman kaagad akong nakasagot sa tanong na yon. Idagdag pa na naiilang ako sa mga tingin nila. Lalo na sa tingin ni Zach. Wala pa po sa isip ko yan, tita. Nakakatuwa naman kung ganun. Huwag ka na muna magbo-boyfriend at siguradong sisirain lang nila ang pangarap mo. Singit naman ni Tito Leon. Bawal pa talaga siyang mag-boyfriend. Meron ng lalaking nakalaan para sa kanya. Right, Zach? Saan naman ni Daddy sabay tingin kay Zach? Nakangisi namang tumangulang ang huli. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ni Daddy sa sinabi niya pero bigla akong kinabahan. 5:00 na nang matapos ang huli naming klase. Kaya naman lakad-takbo ang ginawa ko para lang makarating sa parking lot. Baka naiinip na si Manong Manuel. Ang alam pa naman noon, hanggang 4:00 lang kami ngayon. Jana, wait! Natigilan ako sa paglalakad nang marinig ang pagtawag ni Lius. Hinihingal pero nakangiti siya nang lingunin ako. Anong nangyari sa'yo? Kunot noong tanong ko. Para siyang hinabol ng 10 aso kong hingalin. Hinahabol kasi kita. Ang bilis mo maglakad eh. Dati ka bang runner? Natatawang tanong niya dahilan para magsalubong ang mga kilay ko. Biro lang. I rolled my eyes. Ano ba kasing kailangan mo? Tanong ko kahit may kutob na ako kung ano na naman ang pakay niya. Nitong nagdaang araw, patuloy siya sa pangungulit sa akin. Palagi niya akong inaayang lumabas na palagi ko rin namang tinatanggihan. I know you know naman. Aayain ulit kitang lumabas. Sana pumayag ka na. Tugon niya na talagang nagpapakyut pa. Hindi nga pwede. Please, just for now. Promise titigilan na kita.
Gusto lang talaga kitang makasama at makausap. Mariin ko siyang pinakatitigan. Bakas sa mukha niyang pagsasabi ng totoo. Pero ewan ko ba, wala ako sa mood makipag-usap sa mga binata dito sa campus. Isa lang naman kasi ang gusto at namimiss ko ng makasama at makausap. At iyon ay si Zach, na halos 1 linggo ko nang hindi nakikita. Mukhang pati siya iniiwasan na rin ako. Siguro dahil sa girlfriend niya. Sa isipin yun ay muling bumigat ang dibdib ko. Pasensya na, ayoko talaga eh. Iba na lang ang ayain mo. Sayang naman kung ganun. Ngayon kasi ang opening ng hotel and restaurant na ipinamana sa akin nila daddy. Gusto sana kitang ipasyal doon. Bakas ang matinding lungkot sa boses niya. But it's okay. Bigay ko na lang sa iyo yung number ko if ever na kailangan mo nang makakausap. Pilit ang ngiting dagdag pa niya. Napasinghap ako nang basta niya nalang kinuha ang cellphone na hawak ko at may kinalikot doon. Here's my number. You can call me anytime. Anya, bago nagpaalam sa akin. Napabuntong hininga na lang ako na muling nagpatuloy sa paglalakad. Manong Manuel! Tawag pansin ko kay Manong na may kausap. Kapwa driver niya siguro. Gulat naman siya akong nilingon. Ma'am Jana, nandyan na po pala kayo. Oo, pasensya ka na ha kasi natagalan ako. Ngayon lang kasi natapos ang klase namin eh. Tugon ko pag ay pumasok na sa loob ng kotse. Kaagad akong naupo at sumandal. Pakiramdam ko, sumakit ang ulo ko dahil sa maghapong pagre-review. Malapit na kasi ang last sem. Konting kembot pat gagraduate na. Ayos lang po ma'am. Siguradong maaabutan niyo pa po sila Sir Zach. Nasa bahay po si Zach? Gulat na tinignan ko siya. At muntikan ko ng batukan ng sarili ko. Bakas kasi sa mukha niyang pagkagulat dahil sa biglaan kong pagsigaw. I mean si Kuya Zach po. Ano pong ginagawa niya sa bahay? Pilit kong itinago ang excitement sa boses ko. Umaasa kasi ako na ako ang pinuntahan niya sa amin. Lihim akong napangiti. Sabi na nga ba't hindi niya rin ako matitiis? Hindi ko lang po alam ma'am. Basta po kasama niya si Ma'am Melissa. Yung nobya niya po yata yun? Kaagad na napawi ang ngiti ko. Si Melissa? Tss, bakit ba palagi nilang magkasamang dalawang yun? Manong, pwede po bang pakihatid na lang po ako dyan sa coffee shop? Bakit po ma'am? Hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong niya na saglit pa akong sinulyapan. Mapait naman akong napangiti. Kung kanina gusto ko nang umuwi, ngayon ay nagbago ng isip ko. Kung ang madadatnan ko lang naman dun ay sinazak at ang maarteng babaeng yun. Wag na lang. May project pa po pala kami ng mga kaklase ko eh. Mauna na po kayo sa mansyon. Iti-text ko na lang po kayo kapag magpapasundo na ako. Pero ma'am, ibinilin po kasi ni Ma'am Jandy na tatawagan ko na lang po siya. Putol ko sa sinasabi niya. Marahan namang sumang-ayon na lang siya. Nang makarating sa coffee shop ay diretso akong pumasok sa loob at pinili ang pinakadulong table kung saan walang masyadong tao. Nangihinang umupo ako pag kuway bumuntong hininga. Anong gagawin ko ngayon? Ayoko namang magmukhang tanga rito. Saad ko sa sarili habang nakabusangot ang aking mukha. Hindi ko talaga matanggap na dinala ng Zach na yun ang babaeng yun sa bahay namin. Ano bang dahilan niya? Tsk, isipin ko palang na nagkikis sila para nang hinihiwa ang puso ko. Hindi ko na dapat sila pang iniisip. Naiinisan na hilamos ko ang mga palad ko sa aking mukha. Nai-stress ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Alam ko na. Napangiti ako nang maalala ko si Lius. Kaagad kong kinuha ang cellphone sa bag at agad na dinayal ang number niya. Nakakaisang ring pa lang ay kaagad niya na yung sinagot. Hello? Who's this? Hello Lius, si Jana to. Mariin akong napakagatlabi. Saglit siyang natahimik sa kabilang linya. Bago muling nagsalita. Hello Jana, where are you? Pumapayag ka na ba? Pinigilan kong matawa. Hindi naman halatang excited siya. Nandito ako sa coffee shop. At oo sana. Kung invited pa ba ako? Oo naman, wait up. Pupuntahan kita dyan. Hindi ko na nagawa pang sumagot dahil kaagad niya nang binaba ang tawag. 10 minutes nga lang ay dumating na rin si Lius. Ang bilis niya nga dahil nakapagpalit na rin siya ng uniform. Ang bait naman ng parents mo. Talagang ipinagkatiwala na nila sa'yo ang hotel and restaurant ninyo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko habang humahangang nililibot ng tingin ng paligid.
Kanina, matapos ang opening nitong hotel, ay kumain lang kami saglit. Pagkatapos ay iginala niya na ako sa buong hotel. Napakalinis at bango ng paligid. Lahat ng nakakasalubong naming empleyado ay bumabati sa amin. At kahit yata anong hawakan ko, hindi nadadapuan ng alikabok. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Napakalaking responsibilidad nito. Medyo kinakabahan ako. Pero dahil sa pinapakita nilang pagtitiwala, kaya lalo akong ginaganahan na pamahalaan to. Hindi ko maiwasang wag humanga habang pinagmamasdan siya. Noon akala ko mayabang talaga siya pero humble din naman pala ito. Anyways, gusto mo rin bang makita ang rooftop? Masarap ang hangin doon at kitang-kita talaga ang mga stars doon. Pag-iiba niya ng usapan. Agad namang napawi ang ngiti ko nang maalalang maghahating gabi na. Gustuhin ko man kaso hindi na maaari liyos eh. Siguradong hinihintay na ako nila mami. Naiintindihan kita, Jana. Ihahatid na lang kita. Ay naku, wag na. Magpapasundo na lang ako sa driver namin. I insist. Bilang pasasalamat na rin sa pagsama mo sa akin dito. Dahil sa pangungulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi ko rin naman kasi sure kung gising pa ba si Manong. Nang makarating sa bahay, ay kaagad rin akong nagpaalam at diretsyong pumasok sa aming bakuran. Madilim na ang buong paligid kaya siguradong tulog na sila mami. Nakahinga na ako ng maluwag sa isiping nakaalis na rin sila Zach at ang sinasabing nobya niya raw. Marahan lang ang ginawa kong pagbukas at pagsara ng pinto. Iniiwasan ko talagang makagawa ng ingay. Saan ka nang galing? Halos mapasinghap ako sa gulat nang marinig ang malalim na boses na yon at hindi na para lingunin ko siya dahil kilalang kilala ko may-ari ng boses na yon. Hindi kaagad ako nakaimik. Napahigpit din ang kapit ko sa seradora ng pinto nang maramdaman ang paglalakad niya palapit sa akin. Tinatanong kita, Jana, saan ka ba nanggaling? At sinong naghatid sa'yo? Muli ay tanong niya. Kung hindi ko lang siya kilala, iisipin kong nobyo ko siya na nagseselos. Mariin muna akong pumikit bago siya hinarap. Agad na sumalubong sa akin ang salubong niyang kilay. Such a handsome madman. Mariin kong ipinilig ang aking ulo. Ano ba yan? Nangangatog na nga ang tuhod ko dahil sa kaba. Nagagawa ko pa rin siyang purihin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, sa halip na sagutin siya. Kita ko naman ang pagtiimbagang niya. Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay mas nilakihan ng hakbang hanggang sa nandito na siya sa harapan ko. Sino yung naghatid sa'yo? Si Lius ba yun? Nanunuring tinignan niya ako. Paano mo nalaman? Nagtatakang tinignan ko siya. Ni hindi ko rin alam kung papaano niyang nakilala si Lius. So siya nga. Marahas siyang nagbuga ng hangin. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Sinagot mo na ba yon? Nobyo mo na yon? Hindi. Tsaka ano naman sa'yo ngayon? Hindi ko naman kayo pinapakailaman ng nobya mo ah. Pairap kong saad. Sinong nobya? Pagkakaalam ko, wala pa akong nobya. Lalong nagsalubong ang kilay niya. Nagmamaang-maangan pa? Ewan ko sa'yo. Wala akong dapat na sabihin pa sa'yo. Akmang lalagpasan ko na siya nang pigilan niya ako sa braso at muling isandal sa likod ng pinto. Nag-uusap tayo, Jana. Huwag ka namang bastos. Mahina ngunit mariing saad niya. Ngayon ko lang din napag-alamang nakainom pala siya. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Inaantok na rin po ako, Kuya Zach. Pinatatag ko ang boses ko at diniinan ng pagtawag sa kanya ng kuya. Muli siyang napatiimbagang. Pagguway pagak na tumawa. Okay, fine. Melissa is not my girlfriend. Kung nagsiselos ka man, stop it. Wala kang dapat na ipagselos. Kaagad namilog ang mga mata ko dahil sa hiya. Akala ko pagagalitan niya ako dahil tinawag ko na naman siyang kuya. Anong nagsiselos? Nagsiselos your ass. Pinilit kong makawala sa pagkakahawak niya pero lalo niya lang yung diniinan. Halatang halata ka na, Jana. Now tell me the truth. Kaya ka ba sumama sa Lius na yun dahil alam mong nandito kami kanina ni Melissa? Naging malikot ang mga mata ko. Hindi. Asa ka naman? Don't deny it. Hindi ka magaling magsinungaling, Jana. Di wow. Ano naman ngayon kung nagsiselos nga ako? Di oo na. Nagsiselos na nga ako. Masaya ka na? Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses. Bahala nang magising ang mga tulog. Naiinis na kasi talaga ako. Parang pinagtitripan niya pa ako.
Tulad ngayon, mas lumalawak ang pagkakangisi niya. Yes, I'm happy. At last, napaamin din kita. Parang baliw na tugon niya. Napasingha pa ako nang hapitin niya ako sa bewang. Kuya. I told you not to call me kuya. Paos na wika niya. At bago pa man ako makapag-react, ay mabilis niyang nasakop ang bibig ko. Namilog sa gulat ang mga mata ko, pero saglit lang. Dahil kaagad din akong napapikit nang maramdamang muli ang matamis niyang halik. Ni hindi ko na nga rin namalaya na napakapit na pala mga kamay ko sa batok niya. Kapwa kaming hingal nang pakawalan niya ang labi ko. Pero hindi pa rin napapalis ang ngiti niya. Bakit mo ginawa yun? Paano kung may makakita sa atin dito? Saad ko na muli niyang ikinatawa. Asus, gustong gusto mo nga eh. Pangaasar niya kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Biro lang, pero seryoso. Wala na akong pakialam kung may makakakita man sa atin. Dagdag niya sabay hawak sa kamay ko. Saan tayo pupunta? Iyahatid na kita sa kwarto mo. Sa ngayon kasi kailangan mo munang matulog. Maaga pang pasok mo bukas. Hindi na lang ako umangal sa gusto niya. Bukod sa tama naman ang sinabi niya, ay lutang pa rin kasi ako sa mga pinagagagawa niya. Kahit gusto kong itanong kung bakit nandito pa siya at asan na si Melissa. Pinili ko na lang na tumahimik. Saka na lang ako magtatanong. Sa ngayon, hahayaan ko munang namnamin namin ang oras na ito. Ang oras na hawak niya ang kamay ko. Lihim akong napangiti. Mukhang hindi lang ang pagmimiklav ang itinuro niya sa akin. Pati puso ko, tinuruan niya ring magmahal. Good morning, Mommy, Daddy. Halos umalingaw ang boses ko sa apat na sulok ng kusina. Oh, Iha, good morning. You look so happy. Nakakatuwa naman. Wika ni Mommy matapos akong halikan sa pisngi. Yes po, Mommy. 1 buwan na lang at mabibigyan ko na po kayo ng diploma. At ngayon pa lang sobrang proud na kami sa'yo. Si Daddy naman mahigpit akong niyakap. Thank you po, Mommy and Daddy, sa sacrifice niyo sa akin para lang po makapagtapos ako. Hindi ko maiwasang huwag maiyak. Masaya ako pero nagigilty rin ako dahil nasuway ko ang gusto nila. Hindi lang naman kami yung nag-sacrifice, Iha. Maging ikaw ay nagsasacrifice din para lang makatapos ka. At napakalaking bagay na yon na palagi naming ipagmamalaki. Group hug nga. Maging si Mommy ay maluha-luha rin na nilapitan kami ni Daddy at niyakap. Nasa ganun kaming ayos nang dumating si Zach. Oh, anong meron? Nalate yata ako ng dating Kakamot-kamot sa ulo na wika niya. Nakakatawa namang nilapitan siya ni Daddy at pabirong hinampas sa balikat. Ito kasing prinsesa natin, nagdadrama, porket malapit na ang graduation. Tugon ni Mommy. Napanguso naman ako at diretsyong naupo sa mesa. Mataman lang akong nanonood sa kanila. Aba, at sinong hindi magdadrama? Araw na lang ang bibilangin at siguradong may ipapakilala na rin siyang boyfriend sa inyo. Saad ni Zach na malisyosong nakatingin sa akin. Nasamid naman ako sa narinig. Malugod naming tatanggapin yon kung meron man. Pero sa ngayon sa amin muna si Jana. Saad naman ni Daddy. Hindi ko talaga maiwasang huwag magtaka sa klase ng usapan nila ni Daddy. Anyways, ano palang ginagawa mo rito? Hindi mo yata kasama si Melissa. Pag-iiba ni Mommy ng usapan. Hindi na, at mukhang hindi na talaga. Marahas na nagbuga ng hininga si Zach bago nagtungo sa tabi ko at naupo. Maging sila Mommy ay naupo na rin sa bakanting upuan. Bakit? Ano bang nangyari? Hindi ba't malaki ang pagkakagusto niya sa'yo? Seryosong tanong ni Daddy. Maging ako tuloy ay nakiusyoso na rin. Binalingan muna ako ni Zach ng kakaibang tingin bago mapait na ngumiti. Tinapat ko na siya. Sinabi kong hindi ko talaga kayang pilitin ang puso ko na gustuhin siya. Ayoko siyang saktan pero hindi ko talaga kaya. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung bakit may parte ng puso ko na nagdiriwa ngayon. Gayong alam ko na may ibang babae na nasasaktan. Anong sabi niya? Tanong naman ni Mommy. Ako ay nananatiling tahimik lamang. As expected, umiyak, nagmamak-awa. Pero talagang desidido ako na patigilin na siya. Nagigilty nga ako Pakiramdam kong sama-sama akong lalaki. Napayuko siya. Ramdam ko rin ang bigat sa boses niya. Marahan naman siyang tinapik ni Daddy. Ginawa mo lang ang tama at nagpakatotoo ka lang. Ang masama ay yung patuloy mo siyang pinapaasa.
Tama ang kumpare mo, Zach. Makakahanap din si Melissa ng lalaking masusuklian ng nararamdaman niya. Segunda naman ni Mommy. Yun nga ang pinagdadasal ko. Anyway, nagpunta nga pala ako rito para ipagpaalam si Jana. Showing na kasi ngayon ang paborito niyang movie. Ititreat ko sana siya. Masigla niyang saad ng dahilan para lingunin ko siya. Pinanlakihan ko pa siya ng mata. Ewan ko ba, dati pa naman niya ako niyayayang lumabas at ipinagpapaalam kila Daddy. Pero ngayon kasi parang ibang dating sa akin. Para bang nagpapaalam siya kung pwede na ba akong ligawan. Abay oo naman, wala namang problema sa amin. Etong si Jana ang tanungin mo kung gusto. Malawak ang ngiti ni Daddy. Ako na rin sanang maghahatid sa kanya sa school. Dagdag muli niya, ni hindi pa nga ako nakakasang-ayon eh. Tss, makakatangi pa ba ako? Saad ko na lang na ikinatawa nila. Pagkatapos nga naming mag-almusal ay nagpaalam na kami ni Zach kila Mami. Susunduin kita mamaya at ayokong makikita na nakikipag-usap ka pa ron kay Lius. Maotoridad na saad niya habang lulan kami ng kotse niya. Wow ha, makapagbawal jowa ba kita? Pagtataray ko. Bakit? Hindi pa ba? Tanong niya na ikinaubo ko. Bigla niya namang inihinto sa gilid ang kotse at nag-aalalang tinignan ako. Ayos ka lang? Tanong niya sabay abot sa akin ng bottled water. Naiinis naman na kinuha ko yun at diretsyong ininom. Grabing ubo yun. Halos mamula ang buong mukha ko. Balak mo ba akong patayin? Inis na tanong ko matapos uminom ng tubig. I'm sorry. Grabe ka naman kasing magulat. Tss, sinong hindi magugulat? Kung ano-ano na lang yung sinasabi mo dyan. Inis na itinulak ko siya sa dibdib. Why? May masama ba sa sinabi ko? I'm just saying na from now on, girlfriend na kita and you can't do about it. Nababaliw ka na talaga. Siguro nga, nababaliw na ako sa'yo, Jana. At hindi ko na alam kung kaya ko pang pigilan ng sarili ko na wag ipagsigawan sa buong mundong nararamdaman ko para sa'yo. Seryosong hinawakan niyang kamay ko at marahan yung hinalikan habang matamang nakatitig sa akin. Bigla naman akong nailang. Mahal kita, Jana, at handa akong gawin ang lahat, mapatunayan lang na totoong nararamdaman ko. Alam mo bang sinubukan kong iwasan ka? Ang tiisin ka pero hindi ko pala kaya yon. Yung isang linggong pag-iwas ko sa'yo, dinaig ko pang inalisan ng buhay. Damn it, Jana, I'm so in love with you. Tila nahihirapang saan niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Totoong saad ko. Pakiramdam ko sa mga oras na ito ay nalunok ko ang dila ko at gusto ko lang napakinggan lahat ng sasabihin niya. Wala kang dapat na sabihin, Jana. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan ako na iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Muli ay hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Marahan naman akong napapikit nang maramdaman ang init ng labi niya roon. Zach! Puno ng pagmamahal nang initian niya ako. Pagkuway dinampian ng mabilis na halikang noo ko bago muling binuhay ang makina ng sasakyan. Buong maghapon, pakiramdam ko ay nakalutang ako sa ulap. Ni wala man lang akong naiintindihan sa mga lessons. Basta ang nasa isip ko lang ay si Zach at kung ano nga bang mangyayari sa amin ngayon na nagtapat na siya ng totoo niyang nararamdaman. Ni hindi pa nga rin ako makapaniwala sa lahat ng sinabi niya. Feeling ko nananaginip lang ako. Totoo bang nobyo mo si Zach? Napalingon ako sa lalaking bigla nilang lumapit sa akin. Kasalukuyan kasi ako nandito ngayon sa gym. Katatapos lang kasi ng klase namin. Pero wala pa akong balak na i-text o tawagan man lang si Zach. Parang gusto ko munang mapag-isa at talagang hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa lahat ng sinabi niya. Pinapakiramdaman ko rin ang sarili ko. Lius? Gulat akong napatayo at kunot noo siyang hinarap. Gusto ko rin sanang itanong kung bakit niya kilala si Zach, pero kusang umurong ang dila ko nang makitang madilim niyang aura. Totoo ba? Nang hindi ako sumagot ay mabilis na napalitan ng lungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Talagang ang wala na akong pag-asa sa'yo. Sorry. Hindi ko alam kung bakit yun ang katagang lumabas sa bibig ko. Sa konting panahon na nagkasama kami, hindi naman ako manhead para hindi maramdaman ang pagtingin niya sa akin. It's okay. Tipid siyang ngumiti. Kaya pala hindi rin magawang mahalin ni Zach si Ate Melissa. Dahil ikaw palang gusto niya. Marahas siyang nagbuga ng hangin.
Napuno naman ng katanungan ng aking mukha. Anyway, Ate Melissa is my cousin. Nakalimutan kong banggitin sa'yo. Kaya pala kilala mo si Zach. Yeah, kaya nga nagtaka ako ng pagbawalan niya ako maglalapit sa'yo. Tas lately ko lang din nalaman na nobyo mo pala siya. But how come? Diba, kumpare siya ng tatay mo? Muli akong natigilan. Hindi na ako nabigla na yun ang lumabas sa bibig niya. At alam kong yun din ang itatanong ng lahat kapag nalaman nilang namamagitan sa amin ni Zach. Hindi ko pa man formal na sinasabi kay Zach na nobyo ko na nga siya. Pero alam ko na agad ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid namin. Why not? Napakalaki nga naman ang agwat ng edad namin. Isa pa, kaibigan siya ni Daddy. Nalilito na talaga ako. Gusto ko yung pakiramdam na tawagin siyang boyfriend ko. Pero yung sasabihin nila Daddy at ng mga tao sa paligid namin, mukhang hindi pa ako handang marinig. I'm sorry, don't mind it. Ngayon, napatunayan ko talaga na age doesn't matter. Lalo na't halata naman sa inyong dalawa na nagmamahalan kayo. Lumapit siya sa akin at marahan akong tinapik sa balikat. Congrats! Sana ingatan ka niya. Dahil kung hindi aagawin talaga kita sa kanya. Nakangiting dagdag niya pa. Bago ko tinalikuran at marahang naglakad palayo. Naiwan naman akong natitigilan. Pero pagkuway na pangiti rin. Tama nga siya. Age doesn't matter nga. Bakit nga ba pipigilan kong sarili kong sumaya at malayang mahalin ng lalaking nagsabing mahal din naman ako? May ilang minuto rin siguro akong nagtagal sa aking kinatatayuan bago ko naisipang tawagan si Zach at sinabing sunduin na ako. Kaagad din naman siyang dumating at puno ng pagmamahal na niyakap ako. Kamusta ang araw ng prinsesa ko? Tanong niya matapos akong yakapin. Baka naman may makakita sa atin. Naiilang na dumistansya ako at lihim na tumitingin sa paligid. I heard him chuckled. Zach! Malakas akong napasinghap nang hapitin niya ako sa bewang at mabilis na halikan sa labi. Wala akong pakialam sa kung sino man ang makakakita sa atin. Uulitin ko, mahal kita Jana at handa akong ipagsigawan yun sa lahat. Mahal mo ba talaga ako? Naniniguradong tanong ko. Kahit ramdam ko naman na totoo ang sinasabi niya. Sobrang mahal kita Jana at hayaan mong iparamdam ko sa iyo yon. Mahal din kasi kita. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tinignan niya ako pero nakapaskil pa rin ang matamis na ngiti sa labi niya. Sabi ko mahal din kita. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman to eh. Aaminin ko na natakot akong aminin nung una kasi iniisip kong sasabihin ng ibang tao. Pero nang marinig kong sinabi ni Lius kanina, doon ko na-realize na totoo, age doesn't matter. Marahan ko siyang pinakatitigan na ngayon ay maluha-luha na nga ang mga mata at tahimik lang na nakikinig sa akin. Handa na ako Zach. Handa na rin akong ipagsigawan ng pagmamahal ko sa'yo. Handa na rin kitang ipaglaban. Hindi ko na nagawa pang tapusin ang aking sinasabi dahil muli niya akong hinapit at hinalikan sa labi. Damn it, Jana. You don't know how much you make me happy right now. Pinagdikit niya ang mga noo namin. I love you so much, Jana. I love you too, Zach. At muli ay sinakop niya ang labi ko. Pagkatapos ng nakakakilig na moment namin, ay napagpasyahan na naming mamasyal. And this time, ay magkahawak kami na naglalakad kahit pa maraming tao sa paligid. May ipapakiusap lang sana ako, Zach. Natigilan siya sa paglalakad at hinarap ako. Katatapos lang namin kumain sa resto at kasalukuyan kaming nandito sa tabing dagat. What is it? Pwede bang saka na natin sabihin kila Daddy ang tungkol sa atin kapag nakagraduate na ako? Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit? Natatakot ka bang ipaalam sa kanila? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na biglain sila. Bahagya siyang natawa. Kahit hindi naman natin sabihin, siguradong makakarating pa rin sa kanila at mabibigla pa rin sila. Pero sige, irerespeto kong desisyon mo. Thank you, I love you. Nang sumapit ang dilim ay napagpasyahan na naming umuwi. Ayaw pa nga niya akong ihatid at gusto pa raw akong makasama. Pero dahil tumatawag na sila mami ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang ihatid ako. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko
ang tuluyang magbunga ang aming ginawa. Of course, hindi lang isang beses namin yung ginawa. Nadagdagan pa yun sa tuwing pumupunta ako ng kondo niya. Ngayon nga ay nasa salas kami. Magkahawak ang kamay habang kaharap sila Mommy at Daddy. May pasa sa mukha si Zach dahil sinapak siya kanina ni Daddy nang sabihin niyang buntis ako at siya ang ama. Ano nang mangyayari ngayon? Graduating ka na, Jana. Hindi ka nag-iisip. Bulyaw ni Mommy. Handa akong pakasalan ng anak niyo, Jandy. Proud niyang tugon habang mariing nakakapit sa aking kamay. Dapat lang. Ayokong madihado ang aking anak. Hindi makapaniwalang tinignan ko si Daddy. Talaga po? Pumapayag kayong magpakasal kami? Of course, Iha. Si Zachary ang tipo ng lalaking gusto ko para sa'yo. At alam kong ligtas ka sa kanya. Balak nga naming sabihin sa'yo na i-arrange marriage ka namin sa kanya. Ang kaso naman, inunahan na kami ng kahibangan ninyong dalawa. Segunda naman ni Mommy na siyang ikinatawan ni Zach. Awkward na napakamot siya sa gilid ng kilay. Alam mo bang tungkol dito? Gulat na binalingan ko siya. Nakangisi naman siyang tumango. Kaya pala pumayag agad ang Judas na magpaturo ako sa kanya. Yun pala, siya rin pala ang magiging asawa ko. Basta Zach, ingatan mong anak ko. Alam mong sa'yo ko may tiwala at maniniwala akong hindi mo siya sasaktan. Makakaasa ka, Daddy pare. Tugon niya na, ikinatawa naming lahat. Ang awkward lang kasi, ako yung naiilang kapag kinasal na kami ay talagang Daddy na ang itatawag niya sa ama ko. Nang magpaalam sila Mommy ay naiinis na binalingan ko si Zach. Aray, para saan ba yun? Nakangiwing hinawakan niya ang balikat na hinampas ko. Kaya naman pala hindi ka natatakot na baka mabuntis ako at ipangalanda ka ng pagmamahal mo sa akin kasi hindi naman pala masisira ang friendship niyo nila Daddy. Sorry na. Matagal na kasi namin napag-uusapan ng parents mo na kapag graduate ka, ikakasal ka na sa akin. Yun nga lang hindi ko na napigilan ang sarili ko na ipagtapat sa yung totoo kong nararamdaman. Kunway nagtatampo pa rin na tinalikuran ko siya. Ngayon ko lang nagets yung palaging pinag-uusapan nila ni Daddy na may lalaki na raw pala na nakatakda para sa akin. Siya pala yung tinutukoy ni Daddy. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya mula sa likod at marahang paghalik sa aking balikat at nabuhay na naman ang init ng aking katawan. Day off lahat ng aming kasambahay. Sila Mommy naman ay kaalis lang, papunta sa trabaho. Napapikit ako nang tumaas ang halik niya patungo sa aking tenga at pababa muli sa aking batok hanggang balikat. Huwag ka nang magtampo. Sige ka, papangit si baby natin kapag lagi kang nagtatampo. Hindi totoo yan. Maganda si baby kasi akong nanay. Nakairap kong tugon. Natatawa namang pinihit niya akong paharap sa kanya. At syempre gwapong Daddy. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Ang hangin lang ha. Hindi mo naman sinabing may pagkamayabang ka rin pala. Pangaasar ko sa kanya. Kita ko naman ang bahagyang pagkibot ng gilid ng labi niya. Hindi ako mayabang, proud lang. Tsaka bakit ko naman itatanggi ang katotohanan na gwapo talaga ako. Nangaasar na kumapit ako sa sofa. Woo! Ang lakas ng hangin, grabe. O sus, kunwari ka pa dyan eh. Palagi nga kitang nahuhuli na nakatingin sa akin. If I know, matagal mo na akong crush. Bigla naman akong natigilan sa sinabi niya. Ramdam ko naman ang pamumula ng aking pisngi. Kaya naman nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. Hindi kaya. Shucks. Masyado ba talaga akong halata nung na-crush ko siya? Kahit nagkakitaan na kami ng katawan, hindi ko pa rin maiwasang huwag mahiya sa kanya. Oh, natahimik ka. Ay naku. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng baba ko para salubungin ang mga tingin niya. Hindi mo kailangang mahiya. Kasi crush naman na rin kita noon pa. Kaya nga natutuwa ako sa tuwing nakikita ko kung papaano mong ipagtabuyan ng mga kaklase mong lalaki. Pati yun alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Totoo naman kasi, ilang beses nang may lumalapit sa aking lalaki at nagtatangkang ligawan ako. Pero lahat sila'y pinagtatabuyan ko lang. Siyempre, alam ko naman kung ano lang ang habol nila sa akin. Siyempre naman, lahat ng nangyayari sa'yo araw-araw sa school ay alam ko. Ako rin ang dahilan kung bakit napatalsik sa school si Lavani. Ang mga taong katulad nila, hindi bagay sa school. Nag-aaral pero balasubas ang ugali.
Mabuti na lang talaga at sa akin ka nagpaturo. Paano pala kung sa iba ka nagpaturo? Di pinagsawaan lang yung katawan mo. Tiimbagang nuwika niya. Bigla naman akong natahimik sa narinig. Kaya naman pala bigla na lang hindi nakabalik sa school si Levani dahil sa kanya. Mahal kita, Jana. At gagawin kong lahat maprotektahan ka lang sa mga taong may masamang intensyon sa'yo. Puno ng pagmamahal na wika niya bago ako niyakap na siyang tinugon ko naman. Matuli na lumipas ang araw at buwan at ngayon nga ay magaganap na ang pag-isang dibdib namin ni Zach. Maraming bisitang dumalo, maging media ay nandito rin dahil naging usap-usapan ang malaking agwat ng edad naming dalawa. Pero wala kaming pakialam, lalo na ako. Ang dami kong naririnig na panghuhusgang ibinabato nila sa akin na hindi ko nilang pinapansin. Hanggat ang pamilya ko'y nakikita kong masaya para sa akin, hindi ako magpapaapekto sa sinasabi nila. Masaya ako kay Zach at mahal namin ang isa't isa. Kaya labas na sila sa love story naming dalawa. Malaki man ang naging agwat ng aming edad, hindi yun naging hadlang para naman hindi namin matutunang mahalin ang isa't isa. At pasasaan ba't masasanay rin ang mga tao sa amin? Yung ibang kabataan nga, humahanga sa akin. Dahil ang lakas na ng loob ko para ipaglaban at ipagsigawan ng pagmamahal ko para kay Zach sa buong mundo. You may now kiss your bride. Sa sobrang lunod ko sa kaligayahan, ay iyon na lang ang narinig ko na sinabi ng pare. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na ngayon ay mag-asawa na kami. Pumihit ako paharap kay Zach. Matamis siyang nakangiti sa akin habang dahang-dahang lumalapit ang mukha sa akin. Masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan matapos niya akong halikan. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay asawa ko na ang pantasya ng kababaihan. Mahal ko kayo ng anak natin. Buong puso niyang wika habang nakahawak sa may kalakihan ko ng tiyan. Wakas.